Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa ating orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit,
Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi ito. At bukas ay araw ng Pasko. Ang sigla ng gabi, Ang lahat ay kay saya nagluto ang ate. ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi ito. At bukas ay araw ng Pasko. Magsitayo po ang lahat. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan dulot sa sanlibutan, ang Diyos salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoong may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos
ang Diyos, salitang naging tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating pangsyam at panghuling simbang gabi. Ngayong pangsyam na araw na ito, tayo ay sinamahan ni Zacarias sa kanyang pagbati sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon, ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasakluban ng kasamaan at kamatayan. Kaisa ang mga patriarka, mga propeta, mga hari, mga dukha at mga makasalanan, at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayong nasilayan na natin ang unang sikat ng bukang liwayway, lubusang ganap ang ating pagdiriwang sapagkat tunay nga sumilay na ang ating kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro. Ngunit ang kaban ng tipan
ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sinag ng bukhang diwayway at harom ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Zacarias ay napuspos na Espiritu Santo. Siya ang ama ni Juan na nagpahayag ng ganito.
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At siya nagpadala sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinakako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na mga propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Ito ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat manguna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa dilim at nasa lilim ng kamatayan. At tayo ay patnubayan tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat. Isang mapagpalang panghuling simbang gabi para sa atin, mga kapatid. Congratulations po sa mga nakabuo ng siyam na simbang gabi. Pakitaas ang inyong mga kamay. Sino ang nakabuo? Wow, very good. Palakpakan po natin. Oh? Palakpakan tayo. You can now make your wish. Your wish will come true with the help of the mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung paanong gumanap na isang propeta para sa kanyang pamilya, si Zacarias. Bagamat matatanda na sina Zacarias at Elizabeth nang si Juan ay ipanganak, ang mga kamag-anak ni Zacarias na nakaalam ng mga pangyayaring nakapaligid sa pagsilang ni Juan Bautista ay nagtatanungan, magiging ano kaya ang batang ito? At ang tugon sa katanungang ito ay matatagpuan sa pahayag ngayon ni Zacarias. Ito ang kanyang mga sinabi na maaring makatulong sa ating pagninilay-nilay ngayong gabing ito. Una po nating pagnilay-nilayan ay ang pagdating ng tagapagligtas. Sa pagsilang ng kanyang anak na si Juan, nabanaagan ni Zacarias na may higit na dahilan na mangyari na masigit pa sa pagsilang kay Juan. Ang karanasan ni Zacarias sa paglingap sa kanya ng Diyos ay bahagi ng isang dakilang pagkilos ng Diyos. Kung siya at ang kanyang asawang si Elizabeth ay iniligtas ng Diyos sa kahihiyan, mas higit na pagliligtas ang maranasan ng kanyang bayan, ng bayang Israel, at siyempre po ng ating mismong bayan sa mundo. Matutupad ang pangako ng Diyos na matagal nang pinanabikan ng bayang Israel. Makaahon na ang bayang Israel sa kahirapan, bunga ng paniniil ng kanilang mga kaaway. Ito ang mas magandang balita
na nais ipaabot ng Diyos kay Zacarias. At ito nga ang pagdating ng anak ng Diyos na kanyang ipinangako na magkaroon ng kaganapan sa katauhan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro man mga kapatid, tayo man, bawat isa sa atin, ay naroon ang pananabik sa ating mga puso sa muling paggunita sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, lagi nating pinanabikan ang pagdating ng Pasko, ng pagsilang ni Jesus. In fact, September pa lamang, Christmas is already on the air. Di po ba? Pero sana mas pananabikan natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Huwag sana tayong tumigil sa isang Jesus na nakahiga lamang sa sabsaban, kapiling ang mga hayop. Bagkus, patuloy po natin siyang ilagay sa ating mga puso nang sa gayon, patuloy siyang dumaloy at mananahan sa ating kapwa. Nawa po sa pamagitan ng ating patuloy na pagmamahal sa kapwa, ay patuloy din nating maranasan ang pagliligtas na Jesus sa kanilang buhay. Katulad ni Zacarias, maramdaman din sana natin na may Jesus na darating na magdala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan. Ikalawa po na pagninilay-nilayan natin ay ang papel na ginagampanan ni Juan kaugnay ng ginagawang pagliligtas ng sanlibutan. Hindi nga hiwalay na biyaya ang pagkakaroon ng anak. Nakita ni Zacarias na si Juan ay para sa paglilingkod sa darating na tagapagligtas. Alam po natin ang mangyayari. Si Juan ang nagsilbing tagauna ni Jesus. Siya ang nagpakilala kay Jesus sa mga tao. Siya ang naghanda sa mga tao sa pagdating ng manunubos. Siya ang nananawagan sa mga tao sa pagsisisi ng mga kasalanan na siyang pangunahing saloobin na hinihingi ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kung nagawa ni Zacarias na magpahayag at tumayo ngayon bilang huwara natin, mahalagang maunawaan natin mga kapatid kung paano natin ito gagawin. Kaya po magandang balikan ang karanasan ni Zacarias sa kanyang pagkapipi. Bagamat hindi sinasabi sa Ebanghelyo, maaari nating ipalagay na habang wala pa siyang kakayahang magsalita, ay tumalas na ang kanyang kakayahang makinig. Naging sagana siya sa pagkakataon na manahimik at magnilay sa nangyari sa kanya at sa kanyang asawa. Kaya ang kanyang pagpapahayag ay bunga ng kanyang pakikinig. Ito rin po ay mahalaga para sa atin, ang pakikinig. Hindi lamang po na tinanggap natin ang mabuting balita, kundi pinakinggan din natin sa ating mga puso kung paano natin isabuhay ang napakinggan nating mabuting balita. Pakikinig, mga kapatid, mahalaga. Mahalaga po ito para sa Diyos. Gayon din po para sa ating pamumuhay, pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Naalaala po ba ninyo ang nangyari sa magkapatid na Marta at Maria? Nang dumalaw minsan sa kanila sa Jesus, ano po ba ang naganap doon? Si Marta ay very busy sa kusina para maghanda ng pagkain para kay Jesus. Pero si Maria ay hindi umalis
sa paanan ni Jesus. At siya'y taimtim na nakikinig sa Panginoong Jesus. Kaya ano ang sinabi ni Jesus nang magreklamo si Marta na tulungan siya sa kusina? Sinabi ni Jesus, Marta, Marta, ang ginawa ni Maria ay nararapat lamang at ito ay hindi kukunin sa kanya. Kaya mga kapatid, dapat lamang po na lagi tayong makinig sa Diyos. Hindi lamang sa pamagitan ng ating pagsimba, kundi higit sa lahat, araw-araw na pagbabasa ng Biblia na siyang salita ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagbasa sa Biblia, sa salita ng Diyos, pakinggan natin, pagninilay-nilayan natin mabuti ang binasa upang magkaroon tayo ng giya sa ating buhay pananampalataya. Ngayon mga kapatid, nasa ating mga kamay ang buhay, ang mga bagay na ito na nasimulan na ni Zacarias at Juan. Ipagpatuloy natin ang nasimulan nilang magtiwala sa ninanais ng Diyos para sa ating buhay. Kaya bilang mga alagad na Jesus, tayo ay inaanyayahan na manguna sa pagtalikod sa ating mga nagawang mga kasalanan. Lalo na sa pagkukumpisal, pahayag natin ang mabuting balita ng Panginoon, hindi lamang sa salita, bagkos sa gawa, lalo't higit ang patuloy na pagsunod sa kautusan ng Diyos at ng simbahan. Gayon din naman, sinasabi ng ating Ebanghelyo na ang pagpapahayag ni Zacarias ay bunga ng pagkapuspos niya ng Espiritu Santo. Kaya ang pangunawa sa niloob ng Diyos at ang kakayahang magpahayag nito ay hindi bukal sa ating mga sarili, kundi kaloob ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, handa na ba kayong makinig at magpaakay sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pagiya ng banal na Espiritu? Mga kapatid, ito ang hamon para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga pamilya. Mga asawa, makinig kayo sa isa't isa. Hindi maiwasan ang pagtatalo-talo ng mga asawa. Ang mahalaga ay may pakikinig ang isa't isa. Mga anak, laging makinig sa payo ng inyong mga magulang. Tandaan po natin, walang magulang na maglalagay sa kanilang mga anak sa kapahamakan. Kaya laging sundin ang magagandang payo ng inyong mga magulang. At siyempre po, mga magulang, makinig din kayo paminsan-minsan sa sasabihin ng inyong mga anak. Huwag po kayong bara-bara. Kapag nakipag-usap sa inyo ang inyong anak, huwag barahin agad. Kailangan makinig. Si Mama Mary nawa, ang modelo ng ating pamumuhay Kristiyano. Katulad niya, makinig tayong lagi sa Diyos at handang magsabi, Lord, your will be done. Panginoon, masusunod ang iyong kalooban. Amen. God bless us always. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating tutugon, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa
sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling, mga kahilingan o intensyon. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kami na maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan naway kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong Tumayo po ang bigay. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon, At sumayin niyo itaas rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang mga pangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang na ipinanabikan ng mahal na Berheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong aming pinaghandaan ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanlalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, at ang lahat ng mga pumanaw, na patuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Panginoon, iniling namin, iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mo ang aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang poong Jesus Nazareno na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang. Giliw ko sa aking sinapupunhan, kay lapit mo ng isilang. Aming pakikipagsapalaran upang makahanap ng tahanan. Abot-abot ang kaba sa dibdib, kay lapit mo sa panganib. O giliw kong anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulan ng habang. Sa kapaguran ng iyong amain, ang disyertong pilit niyang bagtasin. Ani mo'y walang patid
ang lawak buhay natin kanyang hawak. O giliw kong anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulan ng habang. Liwanag ng unang Pasko, Jesus, bituin ng mundo. Giliw kong anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulan ng habang. Kay lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang. Giliw ko sa aking sinapupunan, kaunting tiis na lang, tahanan natin ratnan. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pindakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanoy kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nanalig kami ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Paundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal. Amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas na mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahan, mga imahin, mga dasalan at iba pa. Sa pamagitan ng iyong bendisyon, naway malaala ng lahat ng mga binyagan, ang pangako
na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Iyo ko ang inyong mga ulo para sa final blessing. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Berhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo ng malasakit ng mahal na Berhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Biring Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo sandali at hintayin po nating matawag ang kulay ng ating kinakaupuan bago makalabas ng